Eksklusibo! Dalawang high school student sa lungsod ng Iloilo, bistado matapos mahuling nakikipagtalik sa isang pampublikong parke. Isa pang eksklusibo, 676 million pesos na illegal na droga, winasak sa Cebu. VP Sara Duterte tinangging makakalaya na si Digong sa ICC sa susunod na linggo. Libreng wifi ikinamit na sa Cavite National High School. At sa Metro Chica, James Reid dalugin ng 150 million pesos sa Careless Music. Kasabay ng pag-aanunsyo ng mga ang isang biktima ay dating sakay ng bisiklet. Ayon sa ulat ni Polis Major Paul Valencia, nakapiit na ang magsuspek habang hinihahanda. Noong Sabado de Gloria ng umaga. Noong Sabado, dumalay ang labas sa Magandang gabi po, Metro Manila at Pag-aaral. Ito po ang Metro Balita, nagbabantay at nagbabalita ng marangal sa pag-aaralan. Sa ngalan po ni na Christine Sulat at Celine Asmara, ito po ang inilingkod, Arkin Juan David, Kawiaon. Mga kakampos, pasintabi po sa mga naghahapunan dahil sensitibo po ang balitang ito. Dalawang high school student sa lungsod ng Iloilo, pistado matapos umanong mahuling nakikipagtalik sa isang pampublikong parke. Ang pahayag ng mga otoridad, narito po sa aking eksklusibong report. Tirik na tirik ang araw sa isang pampublikong parke na yan sa lungsod ng Iloilo. Sa video na ito, makikita umano ang dalawang estudyante na tila nagyayakapan, naghahalikan at tila nagkakatikiman pa. Animoy sila pa ang mas nagpapainit. Kalaunan, ang video ay nag-viral. Ayon sa pinuno ng General Services Office ng lungsod, bagamat hindi pa na-take over, nagsasagawa na sila ng hakbang upang hindi na maulit ang insidente. Sinabi rin naman noon na mas paigtingin na ang pagpapakalat ng mga barangay tanod sa lugar para bantayan ng sobrang higpit ang mga galaw ng tao sa lugar. Hiwalay na investigasyon naman ang isinasagawa ng Iloilo City Police ukol sa insidente. Ayon sa tagapagsalita ng alkalde ng Iloilo, tutukoy nila ang pagkakakilanlan ng dalawang minor de edad at sasailalim sa kustodiya. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Campus Watch sa mga magulang ng naturang mga bata. Para sa Campus Watch, Arkin Cabiaon, Bantay ng Metro. Isa pang eksklusibo, 676.6 million pesos na illegal na droga sa winasak sa Cebu City. Ang pagwasak pinangunahan ng PIDEA at nagkapulisan. Narito po ang isa pang eksklusibong report. Aabot sa 676 million pesos na halaga ng illegal na droga ang binasak sa Cebu City ng Philippine Drug Enforcement Agency o ng PIDEA at ng iba pang mga law enforcement agency. Ayon sa PIDEA, aabot ito sa 99.45 kilo ng droga na pinakamalaking naipang drug haul na winasak ng ahensya mula pa noong 2017. Isinagawa ang thermal destruction sa isang funeral parlor matapos makakuha ng pahintulot mula sa mga korte kung saan iniharap bilang ebidensya ang mga droga kabilang ang mga kasong patuloy pang dinidinig. Inihayag naman ni PIDEA Director General Isarani Neres na layunin ng hakbang na matiyak na hindi na muling maibabalik sa komunidad ang mga pinagbabawal na gamot. Samantala, 4 na pribadong individual na tumulong sa pagkakaaresto ng mga drug suspect ay ginawaran ng kabuuang 700,000 piso bilang bahagi ng programang Private Eye ng ahensya. Para sa Campus Watch, Arkin Cabiaon, Bantay ng Metro. Samantala, VP Sara Duterte itinangging sinabi makakalaya na si Digong sa ICC sa susunod na linggo. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na sinabi niyang makakalaya na raw umano si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa International Criminal Court o ICC sa susunod na linggo. Sa kanyang pagbisita sa Ama nitong Martes, Hulyo 28, 2026, pinabulaanan ng Vice Presidente ang mga kumakalat na post online na sinasabi umano na ito sa isang pagtitikon sa London. Binigyang diin niya na walang nakasaad sa opisyal na website ng ICC na may nakatakdang paglabas ng dating Pangulo. Susunod, libreng wifi iginamit na sa Cavite National High School. At sa Metro Chica, James Reid dalugin ng 150 million pesos sa Careless Music. Datangan sa pagmulit ng Metro Balita. Mga kakampos, libre ng wifi iginamit na sa Cavite National High School sa lungsod ng Cavite.
Ang proyektong DICT Free Wi-Fi for All ay matagumpay na na-install at ay matapad na sa Cavite National High School sa lungsod ng Cavite na nagbibigay sa mga mag-aaral, guro at mga tauhan ng paaralan ng akses sa libreng pampublikong Wi-Fi. Ang inisyatibong ito ng Department of Information and Communications Technology o DICT ay nagkataguyod ng digital inclusion sa pamamagitan ng pagpapalawak ng akses sa maaasahang internet connectivity, pagbibigay kapangyarihan sa komunidad ng paaralan gamit ang mga online resources para sa pag-aaral, pananaliksik, komunikasyon at mga serbisyo ng gobyerno. Sa pamamagitan ng Free Wi-Fi for All, patuloy na tinutulungan ng DICT ang digital divide na nagkataguyod ng isang mas konektado, may kaalaman at may digital na may kapangyarihang komunidad. Sa Metro Chica, James Ray dalugin ng 150 million pesos sa Curtis Music. Ibinugyag ni James Ray na nawalan siya ng tinatayang 150 million matapos umano'y pumalpak ang isang negosyo na kanyang pinasok. Sa palayan, Galing Valenciano, sinabi ni James na nagsimula ang problema nang magkaroon siya ng business partner. Bagamat hindi niya pinangalanan ang dating business partner o kung sino man yan, inalalang ni Ray ang naging problema sa kanyang dating kumpanya na Curtis Music. Noong taong 2024 ay nagsalita siya tungkol sa umano'y pagkakautang sa kanya ng dating partner na si Jeffrey O na higit 100 milyong piso. Pati na rin ang iba pang hindi para ayos na obligasyon ng mga kumpanya. Ayon pa kay James, umanda sa 150 million pesos ang nawala sa kanya sa buong proseso. Tinutukoy ni James ang Baby Baby Music Festival itong 2023 dahil inorganisa ng Curtis at Pinatigos dahil sa mga naging problema sa logistics at execution. Samantala, ang kanyang girlfriend naman umanong si Isa Pressman ang naging mahalagang suporta niya habang pinagdaraanan niya ang problema. At yan ang kabuuan ng mga balita sa Lombat Tamas ng Metro Manila, pinagkakatiwalaang at maaasahang bantay ng kabiasnan. Para sa iba pa mga balita, mangyaring bumisita po sa Campus Watch Philippines, .mystrikinglead.com o email kami sa campuswatchofficial@gmail.com. At makikinggan na rin po tayo sa DCMO sa Cavite at DCOM sa Manila, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Sa ngalan po ni Christine Sulat at Celine Asmara, ito po ang lingkod Arkin Cabiaon. Ito po ang Campus Watch, tapat na balitang pamaaralan, tapat na balitang pambayan, tapat sa paglilingkod lamang po. Ito po ang mga balita sa loob ng Kabiasnan, Metro Balita.